Okay, so pasensya na, medyo maingay lang sa background, ano? But I believe na marami kayong matututunan ngayong gabi. Okay, so, I would like to call on Tita Larry. Hi, Tita Larry. Hi, Edison. Good evening. Ayan, good evening. And, ayan, say good evening sa ating mga audience ngayong gabi. Wow, fantastic. Hi, mga audience. How are you today? Ayan. So, bago tayo mag-start, okay, I think we're starting na. Okay, sino ba si Tita Larry? Ayan. Ayan, haba ng pangalan, ano? Oo nga. Grabe. Larissa Paragire. So, I'm Larissa Paragire, pero most of my people call me Tita Larry, okay? Kasi before, I used to have also mga sa entertainment world, okay? So, sa entertainment world, ang mga tawagan dyan, tita, tito. So, whether bata or matanda, they always love to call me Tita Larry. Alright? So, Larry is just a plain housewife, a mother of 3 boys. So, nakita niyo sa picture. And sabi ko nga, I'm jobless, but I'm happy. Yeah. I'm very much happy. Kasi kumbaga sabi ko nga, life, you have to really enjoy life, okay? So, jobless ako, pero God is so good because kahit jobless ako, I have lots of achievements already na pwede ko i-share talaga doon sa mga anak ko na ma-inspire din sila how to go on with their lives to become successful. Okay? So, ano pa ba yung mga, so, yan, ito nakikita natin sa screen. So, for dun sa isang company na involved kami before, so 3 years kaming nasa consecutive, okay? 3 years kaming nasa top sales. And pag ganun naka 3 years ka in the top sales sa Direct Selling Association of the Philippines, you will be awarded at a Hall of Fame. So, talagang grabe si Lord magbigay ng achievement, di ba? So, hindi ko naman talaga akalain na darating ako diyan sa mga achievements na yan. But ang ginagawa ko kasi, I really love what I'm doing. So, yun yung first tip ko sa inyo. Okay? Yeah. So, hindi lang yan. So, after nyan, meron na naman binigay si Lord sa aming achievements. Okay, after the Hall of Fame. So, yan, meron na namang iba. Saan na ba yun? Okay. Yan, okay. So, yan. So, in just a matter of 6 months doing that business, so we belong already to the Millionaire Club. Alright? So, as Millionaire Club member, nasa number 9 kami. Wow. Time na kasama ka sa top 10. Yung time na in-award kami, top 9. And then, after awarding, medyo bumaba. Pero at least top 13 pa rin. Diba? So, yun naman yun. Okay? So, yun. Sabi ko nga, jobless, housewife, but siguro masasabi ko na rin successful. Ayan, napaka-successful mo sa industry. Ngayon, may tanong ako sa Tita Larry, no? Since na you've been involved a lot sa direct selling or sa network marketing, currently, are you a full-time network marketer? Yes. And I'm so proud that I belong to this kind of industry. Wow, ayan. So, ayan ang maganda kay Tita Larry, no? Very proud sa industry na hindi yung pagkina mo. Ano business mo? Network marketing. Okay. Ayan. And my next question, no? So, since na gaano ka nakatagal sa industriya na to? Ganito yan eh. As far as I can remember, I've been into an office before, okay? So, after graduation, siyempre office, employment. Pero dumating yung time that I have to resign because I gave birth to my second son. So, medyo naging delikado yung pregnancy. So, after naghahanap ako ng talagang gagawin. So, one time, may pumatok dun sa bahay namin, yung mga Jehovah Witness. Ano, wala. Okay, medyo na, may konting technical lang, no? Pasensya na, pero I know, malaman itong session natin na to, no? Okay, so nawala. Let's wait for Tita Larry, no? And a matter of kumbaga, kami yung unang-unang naging leader dito nung network
or wala pa, hindi network marketing ang tawag nun eh, MLM. MLM. Multi-level. Yun yung tawag dati, hindi networking. Okay, that was 1989. I remember that 1989, okay? So, kaya lang, syempre, hindi pa nga masyadong accepted yung ganong industry before. So, medyo patumpik-tumpik lang ako, alam mo yon. And finally, I went into a traditional business. So, I owned a parang wellness clinic. Alright, so kami naman ang nauna rin dito sa place namin to have that mga therapies, okay, for facials, mga ganyan, di ba, ganyan, mga consumer cleaning, ganyan. Alright? Pero iba pala talaga yung traditional business. So, my husband decided na iba pala pag may traditional business, mas mabigat ang responsibility, tapos yung mga tao, hindi mo pa sila maintindihan. Okay? It lasted for more than 10 years. Okay? Pero I decided to give up and I went to US to try my luck in US. But when I was there, hindi naman pala ganon kasi nasabi nilang greener pasture. Alright? Because sabi ko nga, iba-iba yung priorities ng tao. Nung nakita ko, okay, maganda nga, mayroon kang trabaho doon, dollars yung kinikita mo. But ang lungkot kasi wala yung family ko. So, I'm alone. I was alone there. So, what I did, nung medyo talaga hindi na kaya ng powers ko talaga to be alone and lonely, so I decided to come back sa Philippines. Okay? So, nung bumalik ako sa Philippines naman, na-involve ako with entertainment world. So, I did mga commercials, mga teleserye before, yan. Mga stage acting, ganyan. And finally, 2006 came na hindi ko na naman inaasahan na mapapasok ako sa isang MLM company. Una, galit pa ako. Sabi ko, akala ko you're looking for a trainer lang. Kasi I applied because I thought it was only parang a company who needs trainer. So, yung pala hindi. Okay. But then, sabi ko nga, all things work together for good, di ba? So, with that company, nagustuhan ko yung product, and then, na-inspire din ako dun sa mga, una-una, sa mga customer ko, kasi nagkaroon sila ng result, and then, after that, kinareer ko siya. Okay, dito as 2006. So, when I entered the network marketing, 2006 na yan. So, siguro a matter of 8 years na ako ngayon talagang nakikita ko na network marketing lang yung talagang magbibigay talaga sa'yo ng chance, okay, to improve your life. Kung magsabi ko at my age, syempre, no, I'm 53 years old now, so hindi halata daw. Ganon. I really love to look young, always, di ba? So, kumbaga sa akin, hindi to trabaho eh. Ang ginagawa ko lang is, gusto ko yung ginagawa ko. So, pag gusto mo yung ginagawa mo, nai-inspire ka na gawin ito ng mas sincere sa puso mo, nang mas masaya ka. Hindi pressure, hindi ka stress. Okay? So, siguro yung 8 years. So, kung bibilangin mo, di ba, kung nagtataon na 1988, that was 17 years after 2006, di ba? So, plus 8 years, di ba? Plus 25 years na, di ba? Pero yun nga, nagseryoso lang ako 2006. Ayan. So, it means since 1989, andyan ka na sa industry, but you're not really serious because you have other business, di ba? Yes. Ayan. Tama ka doon, Edison. Then, pagdating ng 2006, tuloy-tuloy na ang success mo sa industry. Correct. Wow. Hindi naman success agad, di ba? Siyempre, lahat naman may pinagdadaanan mo ng maraming trials. Yeah, I believe part ng trials ang success. Yes. Yes, ayan. Oo. Okay, eto, since na madalas kasi nauuso ngayon, no, in social media age, talagang lahat ng tao, lahat ng networker, ang mindset niya is to go online, di ba? So, my question is, from your previous experiences, paano mo binild ang business mo? Online o offline? Talagang offline. Kasi hindi ako techie person. Okay? So, I love to talk to people. So, yun yung isang naging advantage. Alright?
pero offline, in a way, na syempre, ang kakausapin ko lahat, kakilala ko muna. Di ba? So, ganun ako nag-umpisa sa offline. Alright? Pero, during that time, already used yung mga newspapers, ano-anong mga leads. So, ano mga tools in order for me to find leads. Kasi pag naubos na yung mga kakilala mo, pupunta ka na doon sa mga hindi mo kakakilala. And then, when Google came na, ayun, nagpaturo na rin ako sa Google. So, marami rin talaga akong nakuha from online. So, yun yung nung umpisa na. So, Google lang nun, wala pang Facebook noon. Grabe. Wala pang Facebook. Okay. Anong year yan? Anong year yung Google na yan? That was 2007, 2008, I think. Oo, doon ako nagbabayad ng ads sa Google. Alright. So, yun. So, sa madaling salita pala, no? Talagang online marketer ka na pala talaga since 2007. Hindi mo lang alam. Well, hindi ko nga siguro alam, oo. Pero mas effective naman siya. Pero nag-ano kasi ako, more on ads kasi talaga ako eh. Ako yung taong, ang nakikita ko talagang pwede kong talaga, kumbaga, comfortable akong gawin is to put ads. So, I put ads sa mga newspapers, yan. So, sa mga magazines. So, honestly, talagang napakadali ngayon na mag-network because of Facebook, napakaraming tao. Well, kung tutusin with your experience, Google, I can say na talagang madugo yan, no? Madugo talaga. Pero, yes, that's right. Hindi mo alam that you are doing it online na pala, no? Ayan. Kasi somebody who's doing it for me. Pero ako yung naglalagay ng ano. Kapag sabi ko nga, we have to learn it. We have to have a mentor. We have to have a teacher, di ba? Para makasunod ka dun sa trend. Yes, tama. Okay, eto. My next question is, nakailang downlines ka nun? Grabe, di ba? Downlines. Direct? Siguro yung galing sa genealogy mo. Sige, as far as you know. Ayan. As far as I know. Dun sa una kong sineryoso kasi nun, siguro nasa thousands na rin. 3,000. School na yan. Tapos, ang lumalaki na, mga nasa siguro mga 7 to 10,000. Wow, downlines. All over the Philippines and also outside the Philippines. That's a huge number, no? May kasabihin nga tayo sa MLM, just 1,000 downlines can make you a millionaire. How much more pa kaya ito na-generate mo na 10,000 or more na downlines? Diba? Oo nga, tama ka, Edison. Pero talagang sabi ko nga, sometimes, hindi mo naman talaga siya hinahanap. Pero siyempre, may isa talaga tayong pagpapasalamatan in all these blessings. Yes. Diba? So, yun eh. Are these direct downlines o meron din mga spillover noong time na yun? Galing sa walang upline? Spillover. Wow. Walang spillover. Talagang lahat yan sa amin talaga nagmula lahat halos. Yung mga downlines namin. Ayan. So, alam mo, nakikita ko, no? Kasi marami ngayon sa industriya natin na maraming nakaasa sa spillover, no? But on your case, lahat galing sa'yo eh. No? Ikaw ang nag-develop eh, no? And I think this is one of the most challenging part, no? Is to develop people, di ba? I know that a lot of people can invite and sponsor, mapasign up, andyan na. Pero yung pagde-develop ng leaders, yun ang medyo madugo, di ba? So, di ba, Len? Yes. Later on, matututunan namin sa inyo yan. No? Kung paano mo na-develop yung 10,000 downlines na sa'yo lahat galing. Okay? And hindi naman sa akin lahat yun, Edison. Kung baga sabi ko, downline. I mean, galing sa sa direct mo, from your genealogy talaga, direct genealogy. Yung mga direct na yun. And bago tayo pumunta sa topic ng leadership, and my question lang is, how and where do you get your new recruits or yung pagre-recruit?
ano-ano yung mga iba't ibang avenue na ginagamit mo? Kagaya kanina sinabi mo nga yung Google. Pero ano pa kaya yung iba pang avenue mo? Sa ngayon, kasi ang ano lang talaga sa akin is yun nga, Facebook. Little of Facebook. Iba, emails, mga friends. So, I'm starting to ano lang talaga, to really talk to people that I know. Tapos naglalagay na rin ako ng mga stickers, flyers, alright, tarpaulins. So, sa ngayon, yun pala yung ginagawa ko. Talagang... Yung online nga, medyo nagpapaturo pa ako sa'yo nun. Kasi hindi ko pa siya talaga makapa. Pero I hope my son will be the one to teach me also. Ayan. With your guidance. Yung iba't ibang pasikot-sikot. Ayan. Oo, yung mga pasikot-sikot talaga sa internet. Oo, tama doon. Ayan. Ito yung medyo madugong tanong ko sa'yo kasi may naalala ko nung kumain tayo sa sa Central di ba? Dito sa Las Piñas, And isa sa mga nasabi mo na nakita ko kasi that most of the people na ini-sponsoran mo are mga new-blooded networker. And this is really a challenging part is to develop them to become a leader. So how do you create successful leader? Ano ba yung mga ginagawa mo? Ano ba yung sikreto mo, Tita Lery? Paano ka nakaka-create ng ganong karaming tao, ng mga matitinding leaders, na totally wala naman talagang alam sa industriya natin? Paano mo nagagawa yun? So, ganito lang. Kumbaga sabi ko, unang-una, I thank God for them. Kumbaga sabi ko nga, hindi ko sila hinanap, pero I am sure that God was the one who really made a way for me to meet all these people. So, pag nakikilala ko yung mga tao na yan, I know na meron akong responsibilities. I know that I can be of help up to them. Kumbaga sabi ko nga, hindi ikaw maging boss dito sa negosyo na to, di ba? Kumbaga ikaw, servant ka. Ganon. Kumbaga, ang ginagawa ko talaga, kinakausap ko lang sila, ginagawang parang family friend. So, nakakatuwa din sa negosyo na to, ang dami mo nagiging kapamilya, iba-ibang lugar na pupuntahan ko. And then nagiging close talaga kami. And ang talagang tinatanong ko talaga agad-agad sa kanila, bakit ka nag-join? Kasi gusto ko talagang malaman yung why nila, bakit sila nag-join. Kasi kumbaga ako, tipong tinitingnan ko rin yung tao kung siya ba ay seryoso dito sa negosyo na to or para lang naglalaro-laro siya sa negosyo na to. So, kailangan matuto ka rin, tawag ba na, i-analyze, ano tawag doon, Edison? Piliin, kung sino yung mga go na go, yun yung talagang tututukan ko. So, for 3 months yan, tututukan ko yan. Kukulitin ko yan, alam mo yun, tuturuan ko yan. Parang may baby, ganon, di ba? So, lahat ng tukol sa business, gagawin ko yan. Yan, parang nanay ganyan. Tuturuan mo munang maglakad yung bata, di ba? Kapag nakakapaglakad na yan, aalalayan mo pa rin siya, di ba? Kasi makamadapa. Ganon, yan yun. So, ano ka pa rin sa kanya? Until finally, pwede na talaga siyang pagkatiwalaan gawin yung negosyo. So, I'm always giving them, yung mga hot people ko, kumbaga sabi ko nga, kinakategorize ko yan. So, pag hot people ka, nasa number 1 list kita, ikaw yung talagang tututukan ko. And kasabihin ko talaga sa kanya, for 3 months, tututukan kita. So, please learn as fast as you can. Kasi iisa lang ako, diba? Ito lang yung pwede kong gawin sa'yo. At kawawa naman yung iba kong mamimit na mga bago kung sa'yo lang ako tututok for more than 3 months. So, I gave them the time frame. Okay? So, kung makikita ko magagawa nila. So, doon ako nakakapag-develop ng mga leaders na talagang quality leaders. So, talagang nakikita ko yung... Kasi ang sarap tingnan kapag umaakyat sa stage yung mga tao mo, hindi lang ikaw. Yes. Alam mo yun, kung kung milyonaryo ka, may mga nabuo ka ring milyonaryo. Kung inuuna ko sila. Sabi ko nga, mas gusto ko pa nga mauna kayo kaysa sa akin eh. Kasi kumbaga sa akin, mas gusto kong makita kayong successful. Okay? Kasi ano yun, achievement sa akin yun. In a way, may nagawa ako.
naging instrumento lang ako. Pero ang sarap pakinggan doon sa mga tao na pag sinasabi nila na po, Tita Lery, thank you talaga kasi nakabayad ng utang, nakabili na akong cellphone, nakabili ako ng laptop, nakabili ganyan, di ba? So, yung pa lang, ang sarap-sarap ng regalo. So, yung mga uplines, di ba? Kumbaga, sabi ko nga, yung mga uplines, talagang dapat noon ipag-pray natin na kung ano yung kailangan ng mga downlines natin, maibigay natin sa kanila. Kasi unang-unang binigay nila sa atin, tiwala. Trust. So, yun ang wag natin talagang sisirain, yung tiwala sa isa't isa. Tama. Diba? So, yun yun. Number one, trust talaga. 100%. Kasi pag nasira yung tiwala, mahirap talaga yan ibalik sa dati. Okay. Ayan. So, yung kaya hanggang ngayon, kahit ngayon, magkakaibigan pa rin kami. Kahit minsan nila kami magkakasama dun sa negosyo, but still, nandun pa rin yung friendship, yung nabuong friendship. Tama. Yes, yes. Yun. Diba? So, pag mayroon kang ano sa kanila, mayroon kang inilapit or whatever, they're still open. Doon sa mga magiging proposition mo sa kanila. Ayan. So, it's all about, trust talaga and relationship, And, yes, and, yes, balik tayo sa, dito, part pa rin to ng question number 8. Ang, para sa mga audience natin, magkaroon sila ng idea, And normally, Tita Lery, ano ang unang ipinagagawa mo dun sa selected na sinasabi mong hot leader mo, Hot downline mo. Ano yung unang pinagagawa mo sa kanya? Una kong pinapagawa sa kanya, yung why niya. Ilista niya yung why niya. Okay. Okay, so ang susunod yung how. Diba? So yung how niya, sabi ko nga, kailangan makita kita lagi sa BOM. Kailangan makita kita lagi sa training. Kailangan makita kita sa event. Okay? So, yun eh. Wala akong pakialam kung, tawag ito, na malayo ka. Diba? Kasi, ikaw ang may gustong gawin mabago ang buhay mo. So, kapag sinabi ko pupunta ka ng Manila at ititrain kita dito at pupunta ka sa event, you really have to do it. Because as an upline, hindi para sa akin yan. Para sa'yo yan. So, doon pa lang gawan mo na ng paraan. Diba? Na talagang makita mo yung eagerness niya, yung commitment niya, na talagang magiging successful siya dito sa negosyo na to. Yun. So, it's all about triggering the commitment of your hot downline. And then, doon sa process na yun, doon mo tinuturo isa-isa, Like, you start with the compensation plan, with the how to recruit. Ganun po ba yung ginagawa mo, Tita Lery? Yes, oo. Lista ka ng 100 names ng downlines mo. Sino gusto mong puntahan dyan, samahan kita. Saan mo gusto mag-present. Okay, and then gagawin kita na, so, ganito, ikaw munang mag-speaker. Di ba? Kung first part, sa'yo muna yan. Tingnan kita kung paano mo gagawin. Second part, next time. Hanggang sa matuto na siya magsalita. Diba? So, yun ang ginagawa ko sa kanila. Kasi sabi ko nga, number one talaga dito, commitment. Yun. So, this will run, this will run for 3 months, tama ba? So, 3 months na ganun lagi ang gagawin niya. Oo. Wow, that's good. Ayan, sa mga audience natin, I believe na may nakukuha kayo kung ano yung ginagawa ng kung ano yung sikreto ng mga top earners natin, And eto ang susunod na question na sa tingin ko very challenging din, kasi sa industriya natin, napakataas ng attrition, Ngayon, since the 10,000 downlines mo, how do you sustain your downlines? Ano yung ginagawa mo? Well, sabi ko nga, in reality, di ba, hindi mo naman talaga masusustain lahat. So, may aalis, may maiiwan, may aalis, may maiiwan. So, that's life di ba? Pero ang sabi ko nga, ang hindi nawawala, yung friendship. Friendship, yun. Friendship talaga. So, nasusustain mo yung downlines mo kasi kumbaga nakikita rin naman nila na hindi mo sila iiwanan, hindi mo rin sila bibitawan. So, how about yung mga trainings, yung mga events, does it helps? Grabe. Doon ako talaga, kaya ako nagbibilang talaga ako ng tao sa events ko.
Kailangan talagang meron akong madalang tao dyan. Okay? 10, more than 10. So, yun kasi doon ko nakikita talaga kasi nga yung commitment nila eh. Nadadala ko sila sa mga events. Kasi pag hindi mo dinala sa events yan, wala silang, parang ano yan eh, magiging history kasi yan eh, di ba? Sabi ko nga sa kanila, kaya ko kayo pinukulit sa mga events, pumunta kayo, kasi later on, history yan. Na kapag umakyat ka sa stage at ikaw ay isa sa top leader, may pinanggalingan ka. Diba? May pinanggalingan ka. So, yan ang kwento mo yan. Kaya ka naging successful kasi dumaan ka dun sa proseso. Kasi wala naman talagang success na instant. Diba? Instant noodles. Kumbaga sa adobo yan. Sa adobo, hindi pwede maging instant adobo ang lulutuin mo. Diba? Oo, marami na nga instant ngayon. Diba? Yun nga, puro instant. Pero hindi siya masarap. Tama? Yes, oo. Hindi masustansya. Diba? Hindi masustansya. Pero kapag ginawa mo talaga yung inaral mo, lutuin yan, pasarapin yan, so ganun din yung gagawin mo sa tao mo. Tama, yun. So, it's all about the process, di ba? Kung paano isusustain. No? Correct. Ayan. Proseso talaga yan. Hindi, walang instant or, kumaga, ano yun? Yung mga quick scheme ba yun? Tawag doon. Oh, get rich quick scheme. Ayan, yung pag sumali ka ngayon, sa simpleng paraan lang, pwede kang kumita ng milyon-milyon. Yan, yung mga hype na ganyan. Na mabilis kang yumaman. Pero in a way, okay lang naman yun. Kasi pangarap mo yan, di ba? Wala namang makakapigil sa pangarap mo na kung gusto mo after 3 months, mayaman ka na. But that will really depend on your effort and prayers. Yun. So, effort and prayers. Okay, yan. Yan ang magandang tip na tatandaan yan. Effort and prayers. So, hindi pwedeng nakaupo lang na basta na lang, di ba? So, you need to execute. You need to sell and sponsor. You need to check the progress of your downlines. You need to exert effort, di ba? And of course, prayer, di ba? Ayan, isa yan sa mga tip na binibigay ni Tita Lery ngayong gabi, no? So, ayan. Ngayon, my 10 question is, how do you keep them motivated? Siyempre, lagi dapat motivated, di ba? Kumbaga sabi ko nga, lagi dapat may goal. Kasi pag nawala yung goal setting nila, anong tatargetin nila? Di ba? So ako, ang tinatanong ko talaga, tanungin ko, ano ba talagang gusto mong posisyon? Ano ba talaga gusto mong marating? Di ba? Para as an athlete, alam ko kung paano kita tutulungan. Diba? Kasi minsan parang ano lang, mahirap pala yan, Tita Lery, ganito pala yan, Tita Lery. Pero minsan tatanungin ko, ano ba yung gusto mo? Ano ba yung gusto mo makuha? Gusto ko maging millionaire. Gusto ko maging millionaire. So, ano dapat mo gawin? Diba? So, kumbaga ako, namamotivate ko sila because ako mismo sa sarili ko, pinapakita ko sa kanila na hindi ito madaling trabaho talaga. Diba? Wala namang madali eh. Yes, matulog nga, mahirap, kumain nga, mahirap eh. Diba? Lahat yan eh. Kaya sabi ko sa effort eh, diba? So, kapag nakikita nila kasi na successful ang leader nila, they will follow the leader. And you will create more leaders sa organization mo. Kaya as leader, kailangan ikaw mismo maging successful. Ikaw mismo maging committed. Na makapakita mo sa kanila na hindi sila nagkamali na ikaw ang pinili nilang leader. Yun. So, yun ang sikreto. So, you have to become successful. Yun ang sikreto yun. Yun ang sikreto yun. Kumbaga, yun eh, motivation kasi, nanggagaling talaga yan sa leader eh. Tama. Tsaka, siyempre sabi ko, namomotivate din sila because tinutulungan mo rin sila makuha kung ano yung gusto nila. Ayun. So, it's all about helping other people. Ayan. Ito, question number 11 na tayo, no? How do you create momentum? Momentum. Yan ang talagang dapat wag mawala. Di ba? Momentum. Kasi bakit ba dapat meron momentum? Kumbaga, excited ka kasi dapat gawin lagi yung ginagawa mo eh. Di ba? So, kumbaga sabi ko nga, ito sa negosyo natin, wala ka namang talagang pinipilit na kota, di ba? Kumbaga ganun. Pero ikaw, bigyan mo ng goal, yung sarili mo, hanggang saan mo ba gusto marating? Yung gusto mong marating. Diba? Kasi pag may momentum ka,
Kasi hindi ka titigil hanggang hindi mo nararating kung ano yung gusto mong mapuntahan, di ba? Kumbaga sabi ko nga, halimbawa, parang nasa daan ka, di ba? Gusto kong makarating ng Baguio. Okay, pero ang nangyari, yung bus na sinakyan ko, karag-karag, ang traffic, ang daming hassle. So, kumbaga nasa kalahati pa lang, ayoko nang pumunta ng Baguio. So, ang nangyari sa'yo, hanggang nakarating ka na lang sa Tarlac, na Baguio ka. So, gano'n. Ayun, kung talagang gusto makarating ng Baguio, kahit nakarag-karag yan, kahit nagka-traffic yan, kahit ano pa mangyari, gusto ko makarating ng Baguio, tutuloy ako. Kasi gusto kong makita yung Baguio. May destination di ba? Kumbaga yun kailangan alam mo yung destination mo. At ano yung gagawin mo para makarating doon sa destination na yun. So, never giving up. So, just focus sa goal. Ayan. Ngayon, ayan. So, okay, meron tayong Q&A part. Ayan, para sa mga audience natin, no? So, you can type in your questions sa chat box. And you may ask Tita Lery, no, kung ano yung mga nasa isip nyo ngayon na maaaring maitulong namin sa webinar ngayong gabing to. Okay, tingnan natin. Meron na nagtatanong ata. Ayan. Sige, we'll give at least 30 seconds to 1 minute para i-type yung mga questions nyo. Then we will proceed with the next question with Tita Lery. Okay, so far walang magtatanong. Okay. Sige, pataas mo na ng kamay kung may hahabol. No? Yung mga nagtatype pa, please raise your hand. Ayan, mukhang naintindihan nila lahat. Wala nagtataas ng kamay. Okay lang yan. Mukhang nakapokus sila sa'yo. Yes. I'm so happy na madali ba nilang nakuha. Taas nga yung mga kamay na medyo talagang nakakuha ng tip doon sa aking mga binigay na suggestion or advices. Ayan. Sino? Ayan, dami nagtataas. Ayan, mukhang happy sila. Ayan. No, so I believe na itong gabing to is really educational na for all of us. Eto, let's proceed with the question number 12. Okay, so are you open for partnership and do you mentor people in your organization? Yes, siyempre sabi ko nga, I love to talk to people, I love to mentor people, and yun yung sabi kong service na hindi mo kayang bayaran. Diba? Yung makakita ka ng successful, ikaw ang ginamit, because of you, naging instrumento ka dun sa success ng tao. Okay. So, ayan, no? So, sabihin natin na since you are open for partnership, okay, so I think that my question 13 is nasagot na kanina, no, on how you mentor people, especially kapag nagiging business partner mo, di ba? Kapag nagiging business partner mo sila. Tama? And let's proceed with the question number 14. Are you currently involved in any network marketing company right now? And what company is it? Yes, we are partners now with BWL, Best World Lifestyle, the maker of Optimax Plum Delight. Ayan. Okay, ayan, pakita natin sa screen. Para may idea sila, no? So, why you choose BWL? I love the products. Kasi ako talaga tinitingnan ko muna products, diba? Kapag nagustuhan ko yung product, parang sa nanliligaw lang yan diba? Baka kapag may nanliligaw sa'yo, kailangan busisiin mo muna kung talaga bang true ito, talaga bang mahal ka niyan, diba? Kung meron ba talagang effect. So, yung nakita ko naman sa Plum, talagang sold na sold ako. Kumbaga sabi ko nga, hindi mo pwedeng ibentahan ang mga ibang tao na hindi mo nabibentahan mo na yung sarili mo. And then, secondly, syempre, we have the right company now because I believe, kumbaga, ang ganda ng BWL, very stable siya.
And nakita ko talaga yung mga may-ari, they really care for all the networkers to get what they want. Yung dreams. Diba? So, at saka maganda, madali lang siyang gawin. Walang hassle, walang talagang, alam mo yun na talagang may stress ka. Diba? So, sabi ko nga at my age, hindi ko kailangan ng stress. Ang gusto ko lang, madaling gawin. Wala kang iniisip na pressure, di ba? No hard selling. Yan, yung unang-una. At saka talaga, you will be proud of all the products na ginawa ng BWL. Kasi ang ganda lahat talaga. Promise. Ayan. So, okay. So, anong advice yung mabibigay mo ngayon sa audience natin na andito ngayon? Okay, so yung advice ko, siyempre number 1 talaga, sinasabi ko naman talaga lahat sa lahat talaga, number 1 is prayer. Yun talaga ang sabi ko nga, hindi sikreto yan eh. Kumbaga sabi ko, maniniwala ka ba na kapag nagdadasal ka, it can really move mountain? Taas nga kamay nyo kung naniniwala kayo doon. Yan, sino naniniwala? Ayan, may mga nagtataas. Ibig sabihin, yung iba hindi nagdarasal. Ay, iba, mahabol pa magtaas. Ayan. Well, nagtaas na lahat. Yan, kala ko meron taong hindi nagdarasal eh. Kasi, usually kasi, nagdarasal lang tayo kapag may kailangan tayo. Tama? Pero dapat daw, sabi nga, di ba? Sabi nga lagi, ako lagong ginagawa ganito, do not worry about anything but pray for everything. So, dapat una mo talagang gawin, pag bigat mo pa lang sa umaga, mag-pray ka na. Yung pray naman, it's not a matter of asking lang, di ba? It's giving also praise to God. Na, wow, Lord, ang ganda ng araw ko ngayon, buhay ako, di ba? And then, pasukan mo agad si Lord ng, you are so blessed, na ang dami-dami mong makikilalang tao ngayon, ang dami-dami mong matutulungang tao ngayon, ang dami-dami mong taong masiservan ngayong araw na to. So, yun ang number 1, prayer. Okay? So, sabi ko nga, meron akong ginawa dito na para hindi nila makalimutan yung advice ko. Okay? So, pwede natin kung parang, yung letter P, okay, P, stands for prayer. Okay? So, sabi nga natin prayer. Sabi nga sa Matthew chapter 7, verse 7, di ba? Ask and you shall receive. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. So, don't stop praying. Kahit ano, dapat lagi mong kasama yung prayer. Kasi, pag nandun ka sa prayer, ibig sabihin, God is with you. Diba? Isa lang yung talagang hinihingan mo ng lahat. Hindi yung talent mo, hindi yung skill mo, but you always thank God for everything na nangyayari sa buhay mo. Okay? So, letter L, leads. Okay? Sabi ko, prayer leads to unlimited manifestation. Yun yung sa akin, P as in prayer, L as in leads, U as an unlimited, M is manifestation. So, that's plum. Diba? P-L-U-M. Plum. Okay? So, ano uli yun? Prayer leads unlimited manifestation. Diba? Kumbaga, lahat ng gusto mong makuha dito sa mundo na to, lahat yan, ibibigay sa'yo ni Lord. Kaya lang, depende nga yan sa'yo if you are an obedient child or not. Diba? Kung sabi ko, minsan meron kang hindi makuha, nagagalit ka na kay Lord, diba? Pero anong mali mo na kaya hindi mo yan nakuha, meron pang something best, hindi lang better, something best that will come to you. Kumbaga sabi ko nga, minsan napo-frustrate ka kasi yung tao na akala mo magiging diamond mo, magiging top distributor mo, magiging, kumbaga, makakatulong mo sa negosyo, yung pa yung nagte-turn down sa'yo, di ba? Yung pa yung umayaw, yung pa yung nahiwan sa'yo, di ba? Pero sasabihin mo gano'n, bakit? Di ba? So, siguro hindi siya para sa'yo. Hindi talaga siya para sa'yo. So, God will give you the best. Okay? The best partners na makakasama mo sa negosyo mo. Okay? So, ang manifestation naman kasi nangyayari yan because of faith. Di ba? Faith eh, di ba? Kumbaga, pag wala kang faith at wala kang action, wala na, dedo ka na nun. Sabi nga, kumbaga, you have faith but there's no action, dead din yun.
Diba? So, kailangan, kung may faith ka, magawa ka ng paraan. Para makuha mo kung ano yung gusto mo. Hindi naman pwedeng sabihin mo kay Lord na, Lord, ang bait mo naman, lahat ibigay mo na sa akin. Parang one tamad naman yon. Diba? So, kumbaga nasa Bible din, sinasabi doon na ayaw ni Lord ng tamad. Bawal ang tamad. Okay? So, you really have to do, kumbaga ikaw, binigyan kanya ng skill, binigyan kanya ng talent, use it for His glory. Use it for His glory. Para maging instrumento ka niya. Wow. Okay? So, yun. So, ang next ko naman na tip, okay, gawin naman nating delight. Yan. Letter D. Okay? Ano ba yung letter D? Decision. Siyempre, sabi ko nga, everything begins with a decision. Decision, di ba? So, kumbaga may ginawa kang bagay, dinesisyon ka na mong gawin yan. So, ano dapat mo gawin? Ikaw sumagot yan. Kasi dinesisyonan mo yan. Di ba? So, letter D yan, decision. So, susunod is empower. So, na-desisyonan mong gawin ang isang bagay, anong susunod mong gawin? Empower mo yung sarili mo bago mo ma-empower ang lahat ng tao na makikilala mo. Tama? So, that's letter E. So, next is letter L. So, na-empower mo yung sarili mo. Ano ba ginawa mo para ma-empower mo yung sarili mo? Hindi ba? You have to learn. Learn, learn, learn. Ano ba yung learn? Ano ba yung gagawin mo sa learning mo? Matuto ka talagang makinig sa upline mo kung ano yung mga dapat mong gawin para maging successful dun sa negosyo. Diba? Attend ka ng BOM, attend ka ng trainings. Grabe, grabe talaga. Nakakatawa mga tao. Libre na yung trainings, libre na ang webinar. Diba? Ayaw pa nilang gumawa, ayaw niya pang umattend because wala silang time. Tapos bigla silang magrereklamo na, tita, hindi ako kumikita dun sa negosyo. Tita, hindi maganda yung negosyo. Tita, ang pangit ng negosyo. Diba? Pero tanong ko, ilang trainings ba ang ina-attenan mo? Kasi kami, nasanay talaga kami ng trainings, local and international. I really love to attend training. Sabi ko nga, ako yung, kumbaga sabi ko, yung tao, ayoko makakita ng acne. A-K-N-Y. Lagay mo yan, Edison. A-K-N-Y. Sige. A-K-N-Y. So, ano ba A-K-N-Y? Yung mga taong sinasabi na lang lagi, alam ko na yan. Alam ko na yan, alam ko na yan. Kung alam mo na yan, pero bakit hanggang ngayon, ganyan pa rin yung buhay mo? Diba? So, yun yung mga taong acne. So ako, sabi ko nga, kahit na marami na ako na-attend ng seminar, trainings, I still love to attend. Kasi in a way, marami pa rin akong matututunan or mapipick up na pwede ko rin maituro dun sa mga tao ko. So yan, alisin nyo yung acne sa buhay nyo. Alam ko na yan. Whether, kahit sa BOM minsan nakakatawa yung mga tao. Maghahanap ng guest, talagay dun sa BOM. Kung nandun na sa BOM, lumalayas na sila. Yung tao, parang nandun lang sa loob ng BOM para yung speaker lang makipag-usap dun sa kanya, di ba? Pero dapat ikaw, as an upline, kailangan nandun ka rin sa loob ng BOM at nakikinig ka kasama yung downlines mo. So from there kasi matututo ka, malalaman mo saan ba yung bisita mo naging interesado, saan ba yung bisita mo naging nainip, di ba? So kailangan magaling ka mag-observe in order for you to have yung mga guests mo mapasign up mo later. Okay, so yan yung L. So next is what we call I. Diba? So kung marunong ka na, marami ka na natututunan, diba? Ang negosyo kasi natin, kailangan ng invites. Invite, invite, invite. Kasi kung wala kang mai-invite na customer man or distributor yan, mag-isa ka lang. Ang lungkot naman nun. Diba? So, kailangan talaga, invite, invite, invite. Whether kilala mo yan o hindi mo kilala yan. So, pag na-invite ka naman, umpisahan mo talaga sa France. Diba? Kung na-discuss na yan ni Edison sa ibang webinar yan, yung France. Diba? F-R-A-N-S. Una sa friends, relatives, associates, network, and sweetheart. Okay?
So, yung letter T is what we call yung pitch. So, marami ka na na-invite, nakasign up mo na sila. So, ano naman na magiging trabaho mo ngayon? Turuan mo sila. Okay? So, kung hindi ka attend ng trainings and everything, ano ituturo mo dun sa tao mo? Sa palagay mo kaya, sabay kayo magiging successful o sabay kayong babagsak kung wala kang natutunan dun sa negosyo mo. Diba? So, yan ang kailangan mo ngayon. Magturo ka ng tao mo kasi para ma-duplicate nila yung system na tinuro mo sa kanila. Dahil kung hindi nila ma-duplicate yung system na tinuro mo sa kanila, hindi ka kikita. Yung pinakuli, earn. Better stand for earn. Hello? Hello, yan. Yan. Big earn. Diba? E-A-R-N. Earn. Earn. Diba? So, yan. Kumbaga sabi ko, delight. Sabi ko nga, plum delight. Earn. So, yan. Kapag nakapag-duplicate ka na, that's the time kikita ka ng yung gusto mong kitain eh. Diba? Ikaw rin ang magdi-decide kung kung magkano yung gusto mong kitain. Sabi ko nga, hindi yan sa atin lahat. Yung mga kinikita natin, we are only a steward of that yung mga income na darating sa atin. So, yung mga income na yan, tuto rin tayo na mag-give back. Mag-give back. Pay it forward, di ba? Doon sa mga, kumbaga sabi ko nga, kumbaga kami kasi Christians kami, so, sanay talaga kami na yung 10% namin, tithings. Okay, we also have yung pledge. We have also have the love offerings. So, it doesn't matter kung saan mo ibigay, pero at least yung, kumbaga, matatabi mo yung 10% ng lahat ng kinita mo will go back to God for His kingdom. Diba? To help His people. So, yun yung earn na. So, dun ko baga sabi mo, pagka nag-earn ka na, hindi pwedeng sa'yo yan lahat. Okay? So, alamin mo ngayon kung paano mo gagamitin yan sa pamilya mo, sa mga kakilala, sa mga mag-anak mo, paano mo mapagagamit siya sa mga taong gusto mong tulungan, paano mo ma-unleash, di ba, yung iyong highest potential pa para makatulong ka sa maraming tao. Okay, so yun, kumbaga sabi ko nga, siguro matatandaan nyo ngayon yung plum delight. Di ba? So, yan yung meaning ko ng plum delight. Kaya nga, I really, really love yung plum delight. Yes. Okay, so yun lang yun. Yan, ayan, no? So, salamat Tita Lery for a wonderful webinar. Marami kaming natutunan and even ako, no? So, may mga bagay na hindi ako alam na natutunan sa iyo ngayong gabi, no? And I would like to audience, okay, you may raise your hand. Are you satisfied or are you happy with our tonight's webinar? You may raise your hand. Okay, so marami pa kayong natutunan ngayong gabi. Wow, lahat nagtaas. Wow, thank you naman. Praise God. So, may huli akong gustong iparating sa inyong lahat. Sabi nga dito, di ba? You have to become an enthusiastic prayer addict in order to become a great achiever. Okay? Ulitin ko lang, become an enthusiastic prayer addict in order to become a great achiever. Because everything na magagawa mo dito sa mundo will bring back the glory to God. Yun lang ang palagi talaga natin tandaan. Lahat ng ginagawa natin is not for man, but you are doing it for God. Tama, yes. No? So, we are just the caretaker of what we have right now. And, ayan, salamat Tita Lery sa gabing ito. Ayan, no? And, for those our attendee na currently naghahanap ng business partner right now, or maybe naghahanap ng another opportunity, hindi ko alam kung ano ang reason ninyo or kung ano yung kailangan ninyo, no? But, I would like to give out Tita Lery's contact number, yung mga gusto makipag-partner sa kanya sa opportunity ng DWL. You may contact her on her mobile number at 0917-852-0705, or you can add her on her Facebook account. That's Leriza Iparagire. Ayan, medyo mahaba lang.
Okay? Etang Edison, yung Lerisa Iparagire ba yun? I don't know. Kasi sa Facebook, Lerisa Page Iparagire. Yes. This is your user account na pagdating sa Facebook. Talaga. Kasi my son made it for me. Happy birthday to my son today. Si beside me. Kung wala yung son ko, hindi tayo magkakakilala rin. Yes. Yun yung si Jasper. Okay. So, i-promote ko din, Edison, yung tomorrow. We'll have a business orientation meeting dito sa Las Piñas. Siyempre, di pa, ikaw yung guest speaker namin dito. So, everybody who knows people coming, living in Las Piñas, please invite them tomorrow, 4 p.m. Okay, sa A&D building. Alright, DF Resort Drive. So, malapit po yan sa Cecil's Restaurant. So, you can call me or you text me so that I can give you the full address. Ayan, no? So, just contact Tita Lery on her mobile or Facebook account. So, ayan, no? That's all for tonight. And don't worry sa mga audience natin. We will have more webinars to come, no? I think we're going to have another schedule on Friday. So, that will be October 18 for another webinar about our MLM industry. Okay? So, marami kayong matutunan and strategies that you can use for your business and to grow your downlines as well. Alright? And, ayan, I would like to say good night to all. Salamat sa pag-attend. Any last word, Tita Lery? Sorry, si Jasper to. Jasper na. Si Mommy. Yeah. Nag-share na si Mommy, pero she had a great time talking with you guys. Sa'yo rin, Edison. And we hope you guys learned sa mga sinabi ng mom ko. And good luck to you all. From me. Ayan. And see you on the upcoming webinar. You may connect with me on my Facebook account, facebook.com/Edison E. Victorino for the upcoming webinars. All right, and see you next time. Okay, good night, everyone, and bye-bye. Good night, everyone.